Welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Mowgli, Legend of the Jungle. Halina't simulan na natin. Pagkatapos salakayin ni Shere Khan ang isang nayon ng tao, nalipol ang lahat ng mga naninirahan doon maliban sa isang sanggol na itinago ng kanyang ina sa tuktok ng isang puno. Nang makita ni Bear ang batang nag-iisa sa kagubatan, nagpasya siyang iligtas ito bago pa man siya matagpuan ng tigre. Dinala niya ang bata sa isang pangkat ng mga lobo dahil alam niyang mas malaki ang tsansa nitong mabuhay roon. Sa unang pagkikita pa lang nila, agad na naantig si Nanisha at Vihan kay Mowgli. Ngunit hindi nagtagal ay dumating si Tabaki na naaakit sa amoy ng bata. Determinado ang mga lobo na protektahan si Mowgli kaya pinalayas nila ang hyena mula sa kanilang teritoryo. Tumakbo si Tabaki upang isumbong kay Shere Khan na may batang tao na naninirahan kasama ang mga lobo. Agad na lumapit si Nisha kay Akila at ipinatawag ang konseho upang bumoto kung mananatili ba si Mowgli sa kanilang pangkat. Sa tulong ni Bear at Bolo, na kaibigan ng pangkat, napaniwala ni Nanisha at Vihan ang konseho na tanggapin si Mowgli bilang miyembro ng kanilang pamilya. Ngunit ilang sandali lang matapos ito, dumating si Shere Khan upang kunin si Mowgli. Sugatan pa siya kaya't nagtagumpay ang mga lobo na itaboy siya at mapanatili ang kaligtasan ng bata. Lumipas ang mga taon at naging binatilyo na si Mowgli. Mula pagkabata pa lang, tinuruan na siya ni Bear kung paano mangaso dahil alam niyang kailangang matutong mamuhay mag-isa ang bata. Matapos ang mga aralin sa pangangaso, tinuruan naman siya ni Bolo ng batas ng kagubatan at kung paano mabuhay laban sa mga panganib mula sa ibang hayop. Bagaman mahal niya ang kanyang pangkat, hindi niya maunawaan kung bakit siya naiiba sa ibang lobo. Mula sa malayo, pinagmamasdan niya ang isang nayon ng mga tao. Napansin niyang kahawig niya ang mga ito, ngunit palagi siyang sinasabihang huwag lalapit sa kanila. Ang pinakamatalik niyang kaibigan ay si Boot, isang albino na lobo. Pareho silang naiiba sa iba kaya't lalo silang naging matalik na magkaibigan. Kinabukasan, sumama si Mowgli at ang kanyang mga batang kapatid na lobo upang tumanggap ng panibagong leksyon mula kay Bolo, na humingi ng tulong kay Bear upang habulin sila bilang bahagi ng pagsasanay. Malapit na silang sumailalim sa isang pagsusulit kung saan kailangang makatakas sila sa panther. Ang mga hindi makalulusot ay itinuturing na hindi karapat-dapat at palalayasin sa pangkat. Ayon kay Bolo, wala pa siyang estudyanteng bumagsak at wala siyang balak magsimula ngayon. Tinulungan niya ang mga batang lobo sa pagsasanay, ngunit naiwan si Mowgli. Habang nagpapahinga sa may ilog, may nakita siyang unggoy na may dalang prutas na ginamit bilang cane. Habang sinusubukan niyang kunin ang prutas, sinita siya ni Bolo at pinaalalahanan na huwag lalapit sa mga unggoy dahil sila'y pabigla-bigla at walang takot, maliban na lamang kay Ka, ang pinakadelikadong ahas sa kagubatan. Ayon sa alamat, si Ka ay kasing tanda ng kagubatan at may kakayahang makita ang nakaraan at hinaharap. Nang makita ang bakas ng mga kuko sa puno, naunawaan ni Bolo na si Shere Khan ang may gawa nito. Kaya't nagpatawag siya ng pagpupulong sa mga lobo. Ibinunyag ni Bolo na nag-iwan ng babala si Shere Khan at pinag-usapan ng pangkat ang posibilidad na paalisin si Mowgli dahil sa banta sa kanilang kaligtasan. Habang pinaplano kung ano ang gagawin, kinausap ni Akila ang mga ampon na magulang ni Mowgli at ipinaalam na gusto ni Shere Khan ng digmaan laban sa bata. Tumanda na si Akila kaya naisamantalahin ito ng tigre upang maghasik ng kaguluhan. Iminungkahi ni Bear na dalhin si Mowgli sa nayon ng mga tao para sa kanyang kaligtasan. Ngunit may ibang plano si Akila, dumarami na ang mga tao sa kagubatan at darating ang panahon na si Mowgli na lamang ang pag-asa ng mga hayop. Inutusan niya si Bolo na ihanda si Mowgli upang maging ganap na lobo at pumasa sa huling pagsubok. Sa halip na ituro kung paano kumilos gaya ng lobo, nagturo si Bolo ng mas epektibong paraan, ang paggamit ng kanyang mga braso upang gumalaw sa mga puno. Bagaman maraming beses siyang nahulog, natutunan ni Mowgli ang bagong kakayahan at pinatunayan na isa siyang mahusay na mag-aaral. Pagkatapos ng ensayo, lumangoy siya sa lawa at nakita si Shere Khan na umiinom ng tubig. Natakot siya kaya't lumubog sa ilalim ng tubig at kumapit sa isang troso. Nang umalis ang tigre, tumakbo siya sa kagubatan pero nasundan pa rin. Sa kabutihang palad, nahulog siya sa isang patibong ng mga tao ngunit hindi nasaktan. Ilang minuto pa, iniligtas siya ng isang elepanteng may sirang pangil at dumating si Bear upang tiyaking ligtas siya. Bumalik sila sa pangkat at kinagabihan, ipinakita ni Bear kay Mowgli ang ilang mga tao na naroon upang tugisin ang tigre na kumuha ng kanilang alagang hayop. Sinabi ni Bear na hindi naligtas sa kagubatan si Mowgli at ang pinakamainam na gawin ay pumunta siya sa nayon ng mga tao.
Nang matuklasang siya ay isang man-cub, nagulat si Mowgli at tumangging tanggapin ito, pinipilit niyang siya ay isang lobo. Gusto niyang malaman ang tungkol sa mga tao kaya't lihim niya silang pinanood. Nakita niya si Tabaki na lumapit sa apoy at nasaktan. Napagtanto ni Mowgli na maaaring gamitin ang apoy bilang sandata. Dumating ang araw ng huling pagsubok at sumali si Mowgli sa karera kasama ang iba pang batang lobo. Alam niyang hindi siya kasing bilis nila kaya't nagdesisyon siyang dumaan sa mga shortcut. Gumamit siya ng kanyang mga braso upang makakilos sa mga puno. Habang papalapit na sa pagtatapos, nagtago siya sa loob ng isang puno at umakyat sa itaas. Ngunit bago pa siya matapos, nahuli siya ni Bear kaya't ayon sa tuntunin, bumagsak siya at pinalayas mula sa pangkat. Galit at bigong umalis si Mowgli at nag-iisa sa kagubatan. Ilang sandali lang, nakita niya ang mga unggoy at hindi pinakinggan ang babala ni Bolo. Habang kinukuha ang prutas, nahuli siya ng mga unggoy. Si Boot, na naghanap sa kanya, ay nakita siyang kinidnap. Samantala, nagtanong si Bolo kay Bear kung bakit si Mowgli lang ang tinarget niya. Nag-away sila at ipinaliwanag ni Bear na kailangan niyang gawin ito upang mapilitang pumunta si Mowgli sa nayo ng tao para sa kanyang kaligtasan. Habang nag-aaway sila, dumating si Boot at ibinalitang dinukot si Mowgli ng mga unggoy. Agad silang nagtulungan upang iligtas ang bata. Sa loob ng lungga ng mga unggoy, naghihintay si Shere Khan. Hinimiti si Mowgli habang hinihiwa ng tigre ang kanyang braso gamit ang mga kuko. Ngunit dumating sina Bolo at Bear upang iligtas siya. Sumugod ang mga unggoy at banihag silang tatlo. Malapit na silang mapahamak nang biglang lumitaw si Ka at pinatigil si Shere Khan. Ibinigay ni Ka si Mowgli kina Bolo at Bear, at nagpunta sila sa lawa upang gamutin ang mga sugat nila. Habang nakahiga sa tubig, iniisip ni Mowgli kung bakit siya iniligtas ng ahas, ngunit wala siyang makuhang sagot. Kinabukasan, muling tinanggap si Mowgli sa pangkat upang makabawi. Tulad ng dati, si Boot ay naroon upang pasayahin siya, ngunit nasaktan ito sa masasakit na salitang narinig mula sa kaibigan. Umalis si Boot, at doon lamang napagtanto ni Mowgli ang kanyang pagkakamali. Sa paghahanap ng kasagutan, pumunta si Mowgli sa lungga ni Ka at nagtanong kung bakit siya iniligtas. Ipinaliwanag ng ahas na ginawa niya ito sa parehong dahilan kung bakit siya iniligtas ng elepante, dahil pinapanood ng mga nilalang ng kagubatan si Mowgli. Siya ang itinakdang mamuno sa lahat ng hayop sa kagubatan. Samantala, sina Akila at ang mga matatandang lobo ay pumunta upang manggaso ngunit bigong makahuli ng pagkain. Nang bumalik sila, napansin ng pinuno si Shere Khan na nagdala ng mga baka bilang regalo sa mga lobo. Sa paraang ito, napaniwala niya ang pangkat na hindi na sapat ang lakas ni Akila upang manatiling leader, kaya't nagtagumpay siyang magsimula ng isang pag-aaklas. Sa puntong ito, hinamon si Akila ng sarili niyang mga kasamahan at sinabi niyang ang sinumang makatalo sa kanya ang magiging bagong pinuno. Biglang dumating si Mowgli at sinubukang makialam sa laban, ngunit pinigilan siya ni Bolo at ipinaliwanag na ito ang batas ng mga lobo. Habang nakatingin sa paligid, napansin ni Mowgli si Shere Khan at ang una niyang naging reaksyon ay ang tumakbo palayo sa mandaragit. Tumakbo siya patungo sa nayon ng mga tao at kumuha ng sanga na may apoy, saka bumalik sa lungga ng mga lobo. Nang makita niyang sugatan si Akila at naghihintay ng susunod na kalaban, nagpasya siyang gamitin ang apoy upang ipagtanggol ang matandang lobo at pinigilan ang iba pang lobo na lumapit. Dahil sa matinding tapang, hinarap ni Mowgli si Shere Khan at binalaan siya na kung babalik pa siya, susunugan niya ito. Nang tumakas ang tigre, iniutos ni Akila kay Mowgli na umalis dahil gumamit siya ng sandata ng tao laban sa mga miyembro ng kanyang sariling pangkat. Hindi makapaniwala na muli na naman siyang pinalayas, tiningnan ni Mowgli ang kanyang mga magulang at kaibigan para sa suporta, ngunit walang sino man ang tumulong sa kanya. Kinagabihan, habang tumatakbo sa kagubatan, napalibutan si Mowgli ng mga mangangaso at dinala siya sa nayo ng mga tao laban sa kanyang kagustuhan. Matapos siyang pukpukan sa ulo, nawalan siya ng malay. Nang magising siya, napagtanto niyang nakakulong siya sa isang hola. Takot at naguguluhan sa maaaring gawin ng mga tao sa kanya, sinubukan ni Mowgli na tumakas at ginamit ang bigat ng kanyang katawan upang sirain ang mga bakal. Makalipas ang ilang oras, habang siya'y pagod na, dumating si John, ang mangangaso, at nagdala ng pagkain. Ngunit hindi ito kinain ni Mowgli dahil hindi siya sanay sa pagkain ng tao, mas pinili niyang magutom. Kinagabihan, binisita siya ni Bear at natuwa si Mowgli sa pag-aakalang ililigtas siya ng panther. Ngunit napagtanto niyang wala itong balak siyang isama pabalik sa gubat. Ipinaliwanag ni Bear na mas ligtas siya sa nayo ng tao.
Bago umalis, pinayuhan siya ng Panther na pag-aralan ang pamumuhay ng mga tao at nangakong magiging maayos din ang lahat. Sa kanilang pag-uusap, ibinunyag ni Bear na lumaki rin siya sa piling ng tao, nakakadena sa palasyo ng hari bilang aliwan. Nakaligtas lamang siya nang makuha ang tiwala ng mga tao. Kaya't sinabi niya kay Mowgli na kung gusto niyang makalaya sa Hola, kailangan niyang gawin ang parehong bagay. Pagkatapos ng usapan, bumalik si Bear sa kagubatan. Kinaumagahan, nagpasya si John Lockwood, ang nagdala sa kanya sa nayon, na palayain siya. Naabutan niya si John habang hinihiwa ang nahuling hayop at tinuruan siya kung paano gumamit ng kutsilyo. Dahil dito, natutunan niyang pakainin ang sarili. Tinangkang kaibiganin siya ni John. Nang makita nito ang peklat sa braso ni Mowgli, naunawaan niyang inatake ito ng isang tigre, na siyang kalaban din niya. Matapos magagahan, dinala si Mowgli sa isang toldo kung saan nakilala niya si Meso. Maingat siyang tinulungan ng babae na maligo at magbihis. Unti-unting natutunan ni Mowgli kung paano mamuhay kasama ang mga tao at nagkaroon ng mga bagong kaibigan sa tulong ni John. Tinuruan siyang mangaso at binigyan ng isang kutsilyo. Makalipas ang ilang linggo, dumating ang kanyang kapatid na lobo at ibinalita na si Shere Khan na ang namumuno sa kanilang pangkat. Dahil sa suporta ng ibang mga lobo, naaga niya ang pamumuno, habang ang mga tapat kay Akila ay napaalis. Hiningi ng lobo ang tulong ni Mowgli upang mapatalsik si Shere Khan, ngunit tumanggi si Mowgli dahil sariwa pa rin ang sakit ng pagkakatapon niya. Sa araw ding iyon, may pista sa nayon at labis ang tuwa ni Mowgli dahil sa unang pagkakataon, naramdaman niyang tanggap siya. Habang nakaupo sa paligid ng apoy kasama ang ilang kalalakihan, narinig niya ang tanong kung kailan mahuhuli ang tigre na pumatay ng maraming baka. Ipinaliwanag ni John na matalino ang tigre at laging iniiwanang walang bakas ang bawat pag-atake, kaya't mahirap itong hulihin. Gayunpaman, sigurado si John na mahuhuli niya ito, at nagpasya si Mowgli na tumulong. Ngunit lasing na si John kaya't inalalayan siya ni Mowgli pabalik sa tolda. Habang natutulog si John, pinuntahan ni Mowgli ang koleksyon nito ng mga hayop at natuklasan niyang pinatay ng mga ngaso ang kanyang kaibigang si Boot. Hindi siya makatulog sa sobrang lungkot at galit. Nagdesisyon siyang patayin si John, at nagtungo sa tolda nito. Ngunit sa halip na patayin siya, nakita niya ang pangil ng elepanteng minsang nagligtas sa kanya. Nagpasya siyang ibalik ito sa elepante at nakiusap na tulungan siyang tapusin ang pamumuno ni Shere Khan. Pagkatapos nito, nilapitan niya ang kanyang mga dating kasama upang hikayating sumama sa kanya, ngunit tumanggi si Akila. Ayaw nitong labagin ang batas ng kagubatan. Napagtanto ni Mowgli na kailangan niyang kumilos ng mag-isa. Hawak ang kanyang kutsilyo, nagtungo siya sa lungga ng mga lobo upang hamunin si Shere Khan. Sinubukan ni Bear na kumbansihin si Akila na tumulong. Dumating sina Shere Khan at Tab-Aki, ang tapat nitong alalay. Nagsimulang sumigaw si Mowgli at tinawag ang mga elepante upang palibutan ang kanyang kaaway. Nang makita ni Tab-Aki na talo na ang kanyang amo, tumakas ito. Sinubukang takutin ni Shere Khan ang mga elepante sa pamamagitan ng kanyang malakas na ungol, ngunit napagtanto niyang wala na siyang matatakasan. Narinig ng mga tao ang ingay ng mga hayop at nagtungo sila upang tingnan ang nangyayari. Laking gulat nila nang makita ang isang kawan ng mga elepanteng nakapaligid kay Shere Khan. Tinaga ni Mowgli ang tigre gamit ang kanyang kutsilyo at tumalon dito, ngunit natamba siya at muntik nang maging biktima. Sinubukang patayin ni Shere Khan si Mowgli, ngunit mabilis itong nakaiwas at umakyat sa puno. Habang sinusundan siya ng tigre, naipit ito sa mga sanga. Sinamantala ni Mowgli ang pagkakataon at tinaga itong muli. Biglang may narinig siyang putok ng baril. Ipinaalam niya sa elepante na ang mga ngaso na kumuha ng kanyang pangil ay naroon. Habang sinusubukang tumakas si Shere Khan, tinarget siya ni John. Ngunit si Mowgli ang tinamaan ng unang bala. Habang papatayin na siya ng tigre, pinaputok ni John ang pangalawang bala. Dumating si Akila at lumundag sa tigre habang si John ay napisa ng elepante. Nang tumayo ang tigre, napagtanto ni Mowgli na si Akila pala ang tinamaan ng bala. Nang makita ni Shere Khan ang pagdating ng mga kaibigan ni Mowgli, nagpasya siyang umatras. Humingi ng tawad si Akila kay Mowgli at inihabilin sa kanya ang pangkat ng mga lobo. Naging inspirasyon ito kay Mowgli upang tapusin ang kanyang misyon. Nang pulutin niya ang kanyang kutsilyo, lumapit ang lahat, mga tao at hayop, upang saksihan ang dakilang pangyayari. Pati si Kao ay dumating. Nang muling tangkaing patayin siya ni Shere Khan, mabilis na gumalaw si Mowgli, umiwas sa mga atake, at sinaksak ang leeg ng tigre. Sa wakas, tuluyan na niyang pinuksa ang puot ng halimaw.
Agad na lumapit ang mga nilalang ng kagubatan upang salubungin ang kanilang bagong pinuno. Sa pagkamatay ng tigre at ng mga ngaso, nagsimulang lumiwanag ang kinabukasan ng kagubatan. Sa ilalim ng pamumuno ni Mowgli, ang batang lobo, magkakaroon ng pagkakataon ng mga tao at hayop na mamuhay ng payapa at magkakasundo.